po si Josephine Santos. Ako po ang presently the manager of Pag-ibig Fan Camias Branch. Year 2005, to be exact, March 23. Ako po ang nagda-drive at 6:40 a.m. Nawalan po ng control yung manibela ko hanggang sa tumama sa yung barrier ng NLEX. Then after that po, yung bus na Santrans, sinagasaan pa ho ako. Tinangay po ako ng 50 meters. Tiyak na tiyak po patay na ako nung time na yon. Pero despite of that, sinustain po ako ng Panginoon. At ang ginawa po niya sa akin ay natural healing. Hindi ho ako naoperahan, hindi ho ako whatsoever. After a month, nakatayo po muli ako. Meron hong small boys na nagsabi sa akin, tumayo ka na. At sinunod ko po yon. Tumayo po ako, and talagang marami po ang nabigla sa mga kasambahay ko kasi hindi po nila akalaing makakatayo ako nung time na yon. After that car accident, nagkaroon ho ako ng thyroid problem due to excessive stress. Nagkaroon po ako ng thyroid problem, and yun ho, ang tawag po sa sakit na yun ay Graves' disease. Kung saan po napipigil po yung nerve. Sabi po ng doktor, kailangan operan ako for both eyes. Kasi pag hindi ako inoperahan, baka mabulag ako at that time. October 17, 2006 po, inoperahan po yung dalawang mata ko. Pero dumating po, October yun, November 13 po, namatay yung father ko. So na-stress na naman po ako. And December po, nagpa-radioactive ako dahil sa aking thyroid. So, nagkaroon ho ako ng thyroid storm, ang tawag po ron. Kaya ho, lalong grumabe yung mata ko. Pag nasa mall ho ako, hindi ko halos makita ang mga mukha ng tao. At pag nasa liwanag po ako, lahat po ng tao maputi. Pero despite of that, hindi ako nawala ng pag-asa. Etong left eye, pina-opera ko ulito, second time. Right after the operation, nung pinabuksan ko yung TV sa kwarto ko ho, at tinignan ko, yung dating ganyan na lang, guhit na lang, naging black and white. After nung black and white, naging colored na ho, right after the operation. Hindi kapapasok ko pa lang ho sa kwarto. Ganun nung kabisa yung pagmamahal sa akin ng Panginoon. Kaya ho, kung makikita nyo ho ngayon, hindi ho ako nagsasalamin. Bumalik ko ang aking eyesight ng 2020. Kaya ho, yun, salamat ho, praise God, kasi alam ko ho na lahat ng pinagdadaanan ko sa buhay ko, ang Diyos ang kasama ko, wala na pong iba. At hindi pa ho natapos doon. Etong October, last year, October ho, sinabi ho sa akin ng pastor ko na pwede ka bang magsalita na sa pulpit. Sabi ko ho, hindi ho pwede. Sabi niya, bakit? Nagkaroon ho ako ng Bell's palsy. Na-distort po yung mukha ko. Pumalingi. Hanggang, kumbaga ho, talagang yung left face ko talagang na-distort. Pero despite of that, talagang yung faith ko hindi nagbago. Kasi alam ko ho na kahit ano ang gawin sa akin ni Satan, ang Diyos pa rin na magpe-prevail. Kasi ang Diyos po yung sumasama sa akin sa lahat ng oras, sa lahat po ng pagdurusa ko, ang Diyos lang po ang kasama ko. Kaya after ito po, October ho yun, nung February ho, naggamot na po yung Bell's palsy ko. At praise God, bumalik na ho yung itsura ko at ang Panginoon po ay talagang napakabuti po sa akin. Despite of that, despite na nangyari sa akin yon, talagang tinreat pa ho ako ni Lord sa Holy Land. Ito po yung pinaka nanasa ng puso ko na matapakan ko yung tinapakan ng Panginoon. Kaya ho, pasalamat sa Diyos kasi po ang Panginoon po ay hindi sinungaling upang hindi po niya tuparin kung ano man po ang pinangako niya. Lahat po ng pangako niya sa atin ay tutuparin po niya hanggang sa muli niyang pagdating. Kaya ho, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Hanggang nabubuhay ho, may pag-asa. Sapagkat ang Diyos po yung ating pag-asa. Maraming salamat po.
Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given.